Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa may PITX. Para sa mga hindi pa nakakaalam, 3 bagong busway station ang itatayo ngayong taon, bukod pa sa rehabilitation ng mga existing na stations. Kung napanood yung mga previous vlog natin, nagsisimula na nga na itayo ang bagong Cubao Station. Malapit na ring simulan ang Magallanes Station. Ang ikatlo ay dito nga sa labas ng PITX. Pero ayan, makikita nyo naman hindi pa nagsisimula ang project na itatayo dito. Itong center island yung gagamitin nila na walkway. Siguro dito sa gitna kukunin nila yung 1.5 lane at yun na nga yung gagamitin ng mga commuters sa pagsakay at pagbaba. Kapag naitayo na nga yung bagong EDSA busway station, dito na sa labas ang sakayan at babaan ng EDSA carousel. At hindi na papasok doon sa likod at iikot dito sa station na makakabawas sa traffic sa dami na rin ng mga bus dito sa may PITX. Maluwag din naman yung street dito sa labas ng PITX terminal, kaya pwede pa na maglagay dito ng busway station. Ang gagawin nila ay katulad din sa mga EDSA busway station, maglalagay ng walkway na mayroong canopy. Magkakaroon din ng designated na loading at unloading zone. Kung titingnan natin, medyo mahaba din naman itong area, so pwede talaga dito pumila yung mga bus. Nagsimula na kasi na itayo yung bagong Cubao Station, kaya dumiretso tayo dito at tingnan kung nag-start na rin ba, pero hindi pa pala. Siguro by next month balikan natin. Magkakaroon ng pagbabago dito sa sistema ng EDSA busway kapag naitayo na yung station dito sa labas ng PITX. Sa tingin ko, ang EDSA carousel o EDSA busway ang may pinakamaraming bus na gumagamit dito sa PITX. Kaya siguro naisipan nila na dito na lang sa labas ang sakayan at babaan. Anyway, mag-update naman tayo sa mga latest na ganap dito sa loob ng terminal. Peak season ngayon at summer, kaya marami ang nagbabakasyon at umuwi sa mga probinsya. Kapag ganitong panahon, marami talaga ang mga pasahero. Mamaya titingnan din natin yung bagong escalator sa 2nd floor na connected na sa 3rd floor. Ginagawa pa yon last month, tingnan natin kung tapos na ba. Business as usual dito sa PITX. Marami din ang mga stores, mga shops, mga cafe at mga restaurant. Halos fully occupied na nga itong buong terminal.
Meron na rin palang capsule hotel dito sa dulo. Ito na pala yung nangyari sa food terminal na sinara at ngayon ay nagkaroon ng renovation. Dito sa harap ay mga bagong stores, mga pasalubong area at yung mga pagkain na nandito na sa loob. Ayan, mas konti pa ngayon yung mga tenant dito sa food stall. Pero may mga upuan naman dito at mga lamesa sa mga gustong kumain. Kung budget friendly ang hinahanap nyo, pumunta lang kayo dito sa food terminal. Ito na pala mga bagong stores na nagbukas. Kung meron mang store o restaurant na nagsasara, meron din agad papalit na bagong tenant. Ito pala yung daanan ng mga commuters na paakyat sa 3rd floor kapag sasakay ka ng LRT na connected na dito sa PITX. May bago silang ginawa na escalator dito lang sa gitna. Tingnan natin. So ayun guys, ito na yun. Mukhang tapos na yung bagong escalator. Pero hindi pa siya open. Ayan, makikita nyo naman sarado pa. Directly connected na yan doon sa bagong binuksan na area sa 3rd floor. Sa ngayon dito muna tayo dadaan sa may hagdanan. Yung Lalamove pala ay lumipat na dito sa dulo. Ayan, makikita nyo naman, puno na ng mga bagong restaurant. Marami na pala ang nag-open dito. Yung dating kainan ay sinarado na, mukhang may bagong tenant na magbubukas dito. Ang dami ng choices na mga bagong restaurant dito sa 3rd floor. Bukod pa yan sa napakarami mga restaurant at mga stores sa 1st at 2nd floor. Meron ding bazaar area dito pero mas maliit na lang siya ngayon. Mukhang magiging fully occupied na rin agad dito sa 3rd floor. May open area pala sa likod nito. Ayan, pwede kayong lumabas at mag-train spotting dito.
Medyo makulimlim lang yung panahon natin sa ngayon. Ito yung pinaka-useless na entrance dito sa baba ng PITX station. Ayun, makikita nyo naman walang gumagamit niyan, sayang. Hindi kasi pinapadaan yung mga tao papunta dyan. Dapat naglagay sila ng tawiran kasi nga maraming bus ang dumadaan dyan. Parang warehouse talaga itong design ng mga bagong LRT stations. Bakit yung design dito sa atin, lalo na sa mga train station, pa backward? Imbis na papunta tayo sa modern design, napunta tayo sa lumang design. Mas maganda pa yung design ng mga lumang train station. Dapat din nilang ayusin dito yung sistema kasi nagkakaroon nga ng bottleneck. Lalo na kapag rush hour, nagsasabay yung mga papasok at palabas. Isa lang kasi yung daanan dito. Dapat meron ng ticket booth dito pa lang sa labas para nakapila na yung mga tao dito at hindi sa loob. Bakit kasi isa lang yung entrance exit dito? Kadalasan 4 yung entrance exit. Dahil nga nagsisiksikan dito yung mga tao, nilagyan nila ng steel bar na harang. Naiipon na yung mga tao dito na papasok sa loob ng PITX. Iisa lang kasi yung entrance exit. Wala rin tayong screen doors sa LRT1, LRT2 at MRT3. Pati yata sa MRT7 wala. Ang magkakaroon lang ng platform screen doors ang Metro Manila Subway at ang North-South Commuter Railway Project. Ito yung escalator na walang gumagamit kasi nga walang dumadaan dyan sa baba. Anyway, ayon pa sa latest update, baka year 2032 na posibleng matapos at mabuksan ang Phase 2 at Phase 3 ng Cavite Extension ng LRT Line 1. Magtatayo ng 4 na station, isa sa Las Piñas, Zapote, Niog, Bacoor, Cavite at Talaba. Sobrang tagal ng 2032. Anyway, anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dun sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!